Good afternoon, everyone. I'm John Darwin Torreja po from BSAEE 3-3. Discuss natin sa inyo yung incompressible flow tsaka yung conservation of mass and Bernoulli's equation. Itong conservation of mass tsaka Bernoulli's equation, parehas naman natin itong mga gamit dito sa ating incompressible flow. Incompressible flow, ano nga ba to? Density of a fluid remains constant regardless of change in pressure. Bali, yung density nito is always constant. Ito is approximation only, valid for low speed flows where the effects of compressibility are negligible. Paano nga ba natin nasasabing low speed? Anong kategory nito? Bale, sabi natin low speed kapag it is less than Mach 0.3, it is less than 100 meters per second, tsaka less than 330 feet per second. Bale, subsonic speeds lang. Bale, kung mas mabilis pa sa mga ito, matatawag na natin itong compressible flow. Since dito lang tayo sa incompressible muna magfo-focus, dito lang din tayo magfo-focus sa mga speed na ito, mga velocity na ito. Incompressible flow has two general formula. Ito yung ating continuity equation, saka yung ating Bernoulli's equation. Simulan natin i-discuss itong continuity equation. Yung continuity equation is na-derive ito sa conservation of mass. Na which is sinasabing mass is neither created or destroyed. Eto kilala niyo naman 'tong formula na 'to, 'di ba? Is mass flow rate is equal to rho times area times velocity. Rho 1 A1 V1 is equal to rho 2 A2 V2. Bale kung ano yung mass na papasok dito sa ating inlet, yun lang din dapat yung mismong mass na lalabas sa ating outlet. Dapat hindi siya tataas or hindi siya bababa, same mass flow rate lang. Tapos since nga itong ating density is constant sa ating incompressible flow, pwede na nating i-neglect itong ating density. So, matitira sa atin yung area and velocity lang. So, mas kilala nyo ito, di ba, sa volume flow rate. Bali, dito nagmula yung ating tinatawag na continuity equation, yung area 1, velocity 1 is equal to area 2, velocity 2. Bali, discuss natin kung paano ito nangyayari. Meron tayo ditong, sabihin nyo hose na ito, hose or something. Ito yung ating inlet, malaki, and meron tayong outlet na mas maliit. Ito yung ating flow, sabihin natin water. Dito sa area 1, mas malaki, 25 meter squared, and sa ating area 2 is 5 meter squared. Meron tayong velocity dito na 10, papasok, 10 meters per second. Ano sa tingin nyo ang magiging velocity 2? Tataas o bababa? So, para ma-maintain niya, ito kasi dito papasok dito yung mass flow. Dito may mass flow rate dito. Para ma-maintain niya ang mass flow rate niya sa paglabas dito sa mas maliit na outlet, kailangan ang ating velocity is tataas. So, alam niyo na kapag bumaba ang ating area, automatic ang velocity natin is tataas. Kasi itong dalawa is indirectly proportional sa isa't isa. Tapos dito naman tayo sa ating Bernoulli's equation. Ngayon, ang ating Bernoulli's equation ay merong pressure plus 1/2 rho V squared plus rho GH. Bale, itong pressure na to, ito yung tinatawag nating static pressure. Tapos yung pressure naman with respect dito sa velocity, yung tinatawag nating dynamic pressure. Dito kasi sa Bernoulli's equation, total pressure is constant. Total pressure, hindi lang yung static, hindi lang yung dynamic, bali yung total pressure. Describes the relationship between pressure, velocity, and elevation in a flowing fluid. Tapos, dito sa Bernoulli's equation, dito sa incompressible flow kasi, hindi na natin ginagamit yung height tsaka elevation. Nine-neglect natin yan. Negligible na yung height tsaka elevation. Ito. Kaya yan, hindi na natin gagamitin yan. Bali, ang Bernoulli's equation natin gagamitin dito is ito lang. Yung ang pressure plus 1/2 rho V squared. Hindi na natin gagamitin. Magbibigay tayo ng mga example ngayon. Para mas maintindihan nyo, bigay tayo ng sample problems. Ngayon, sample problems. Ang gagamitin na muna natin dito is yung continuity equation. Water flows through a pipe with two sections. The first section has a diameter of 10 cm.
and the second section has a diameter of 5 centimeters. So, mas lumiit yung diameter, mas lumiit yung area. If the velocity in the first section is 2 meter per second, what is the velocity in the second section? Assuming the flow is incompressible. Ngayon, di ba katulad nung una kong diniscuss kanina, nakita nyo na mas lumiit yung ating diameter ng outlet. So, i-assume natin na yung sagot dito is dapat yung velocity 2 is mas tataas. Kasi nga, indirectly proportional sila. Sige, try natin i-solve. Kunin natin yung given. Meron tayong given na diameter 1, 10 centimeter, diameter 2, 5 centimeter, velocity 1, 5 meters per second. Ngayon, ang formula kasi natin is area times velocity. Eh, wala pa tayong area. I-convert natin itong mga diameter into area. So, itong D1 para maging area 1, kailangan natin ilagay sa pi d squared over 4. Tapos, kasi 5 to eh. Tapos, pi d squared over 4, makukuha natin ito. Store natin sa A. Ganyan din itong area 2. Pi d squared over 4. Pi 5 squared over 4 is equal to 19.63. Store din natin sa B para makuha natin yung pinaka-exact. Ngayon, meron na tayong area 1, meron na tayong area 2. Meron din tayong V1, itong 5 minutes. Pwede natin i-plug in dito yung values. So, ito, maka-cancel, matitira yung 5, itong meters per second, shift solve natin yan. Makakuha natin yung velocity 2 is 19.999 meters per second. Ngayon, next problem naman tayo. Try naman natin gamitin yung Bernoulli's equation. Next na sample problem. Water flows through a hose with a radius of 5 cm in each inlet. In each inlet, at point 1, the pressure is 200,000 Pascal and the volume flow rate is 157.08 cubic meter per second. At point 2, the velocity increases to 6 meter per second. Both points are the same height. What is the pressure at point 2? So, sulat muna natin yung mga given. Meron tayong given na 200,000 pascals. Meron din tayong volume flow rate, 157.08 cubic meter per second. Meron din tayong radius, 5 cm. Gawin natin itong diameter, 10 meters. Ito, meter pala to dito, meter, hindi centimeter. Tapos, meron din tayong velocity 2. Ito, 6 meters per second. And ito pa, meron din tayong density. Meron tayong water. Ano ba ang density ng water? 1,000 kg per meter cube. Ngayon, ang kailangan natin is V1. Meron tayong density, meron tayong V2. Kulang sa atin ang V1 para ma-solve. Kasi ito, constant naman ito. Eh, ang kailangan natin P2. So, yun nga, kailangan natin V1. Solve muna natin yung V1. Eh, meron tayong given na volume flow rate, makukuha natin dito yung velocity. Meron din naman tayong area, itong diameter. So, try natin i-solve. So, volume flow rate, 157 meter cube per second is equal to, itong area ulit, itong diameter, pi d squared over 4, pi 10 squared over 4. Tapos, itong x, ito yung velocity, 1. Try i-shift solve natin, makukuha na natin ito, velocity 1. So, ngayon, pwede natin i-plug in yung mga values kasi kompleto na tayo. May V1, V2. Ito, constant. Meron tayong P1. Kompleto na kasi P2 yung hinahanap natin. Ayan, P plus 1 half PV. PV1, PV2, tas dito, same lang din naman yan. Plug in natin, 200,000 Pascal plus 1 half, 1,000 kilogram meter cube, 2 meters per second, is equal to X. Ito, isang plus lang yan. Plus 1 half, 1,000 kilogram meter cube, and 6 meters per second. Shift solve lang natin yan para mas mapadali ang buhay natin. Then, 198,000 pascals ang ating pressure 2. Ganyan na siya kadali. So, ano nga bang importansya nitong incompressible flow? Kasi ito incompressible flow, pinapasimplify na yung ating mga analysis since hindi na nga natin, nane-neglect nga natin yung ating pagiging compressible, nane-neglect natin yung ating density, mas mabilis na natin na-compute yung mga bagay-bagay. Tapos, nagagamit din ito sa ating mga drones which is mabababa lang naman yung speed. Pati sa mga subsonic flights which is 300, mga ano lang 100 meters per second.
So, talagang gamit na gamit din siya. When dealing with incompressible flow, the governing equations are simpler and computationally less intensive. This allows for easier design and optimization of aircraft components at low speeds. Next is foundation dynamics. Understanding for mastering basic aerodynamic concepts such as lift, drag, and pressure distribution, which are fundamental in aircraft design. And goodbye there.